Kaugnay sa pagkakadetain ni Senador Juan Ponce Enrile sa PNP Hospital sa Camp Crame, makakapanim natin si Attorney Persida Acosta, Chief ng Public Attorney's Office o PAO. Magandang umaga po, Attorney Acosta. Magandang umaga po sa inyo at sa ating mga kababayan. Bakit niyo minumungkahing dapat magkaroon ng makatao at hiwalay na kulungan ang mga senior citizen kasama si Senator Enrile? Sapagkat yan po ang nasusulat sa United Nations standard on treatment of prisoners, no? Yung mga sickly, dahil usually yung mga senior citizens may mga sakit na yan, may hypertension, merong mga ailments, heart ailments. So kailangan bigay yung makatao dahil yan naman ay talagang ang pagkukulong lang ang dapat nangyayari, deprivation of liberty. Yeah. Attorney, ano ba yung kasalukuyang mga conditions ng senior citizen? Wala bang special consideration na ibinibigay ngayon sa mga may edad na katulad ni Senador Enrile? Sa mga jails natin, city jails, provincial jails, sa ating Bucor, sa Bilibid, no, sa ibang kolonya, ay kasama rin yung senior citizens, yung matatanda, dun sa mga adults na ordinary, no? Pero wala talagang special consideration unless talagang kailangan dalhin sa infirmary o sa jail hospital. Ano na nangyayari? Yeah. Ano ba ho ang batas tungkol sa mga senior citizens katulad ni Senador Enrile pag may mga charges o criminal charges laban sa kanila? Actually, wala tayong specific na batas. Ang guidance natin ay yung United Nations standards and guidelines sa signatory ang Pilipinas. Since 1955 pa yan at na-approve yan ng Economic Council ng United Nations noong 1957. So ang punto doon, binding sa atin ang international laws, dapat matupad yan ng ating gobyerno, ng ating Kongreso, ng ating Senado, ng ating lower house, para gumawa ng mga supplementary provisions para sa karapatan ng mga senior citizens sa bilanggo. At sa ibang bansa po, dahil sinasabi niyo international agreement po ito, sa ibang bansa ba ay ipinatutupad ito at may mga special conditions para sa mga senior citizens sa ibang bansa? Meron. Katunayan, makikita mo, may separate bed sila, meron silang sariling laboratory, o gano'n, no? At nung araw, nung pinadala ako ng Estados Unidos sa Wisconsin, no? Sponsor din ako ng Public Defender's Office doon. Nakadalaw ako sa jail doon. Akala mo, bahay dahil may kwarto, sariling kwarto na makakahiga ka ng nakahiga na horizontal. Hindi yung matutulog ka ng paupo o patayo o maglalagay ka ng duyan para nakalutang ka sa ere para makatulog ka lang. So kasi ang mga bansa ay may tungkuling magbigay ng accommodation talaga sa ating mga prisionero, hindi parang kulungan ng baboy. Oo nga ho, pero siyempre nagiging issue rin dito yung special treatment para sa mga senador, no? Sa mga VIP na mga detainee. Kasi hindi lang naman po senior citizen si Senador Enrile, kundi isang VIP din siya. Hindi naman sa akin, hindi natin dapat questionin yun eh. Una, yung kasong kinakasadlakan niya ay sensational and then heinous. Ay pag may nangyari sa kanya, magagalit ang taong bayan din sa ating pamahalaan. Kaya talagang call ng ating pamahalaan, judgment call na ilagay sa mas secured na lugar si Senator Enrile. Ngayon, yung ginagawang ganyan natin pamahalaan, ang aking pangarap ay magawa rin sa lahat. Nakagaya niya na may sakit, bulag, o kaya ay PWD, no? Persons with disabilities, mga women na buntis, ay dapat mabigyan ng talagang akomodasyon na makatao at makatarungan. Dahil sila ay, hindi pa naman sila convicted. Sila ay, presumed innocent until the contrary is proved. Nasa UN Convention din yan. At sa ating konstitusyon. Okay, Attorney, ito ho bang kagustuhan nyo na magkaroon ng maayos na kalagayan si Senator Enrile? Walang kinalaman sa pagiging principal author niya ng batas na nagre-reorganize ng PAO? At pagdepensa niya noon na hindi na kailangan ng mga opisyal ng PAO ng Career Executive Service Office o CESO eligibility. Kumbaga, isang uri ng payback ito para sa favors din ni Senator Enrile para sa PAO. Hindi. Kasi 2007 pa, kami ay nag-jail visitation na. Hindi pa na-approve yung doon namin. At pinagdidebatehan pa yan sa lower at upper house. At walang kaugnayan yan. Nakikita nyo naman, halos buwan-buwan, linggo-linggo, nagpupunta ako sa mga jail. At dinadalaw ko at pinakikiusap ko yung mga dapat ilipat sa ospital. At kumbaga, yun lang isang political prisoner sa Katbalogan, Samar, ay aking Kalbayl, Samar, ay aking sinundo para ipagamot dito sa NKTI.
So hindi siya na-cover ng istasyon o ng mga malalaking network. So, ibig sabihin, network. So, kung ganun, ay talagang pantay-pantay ang pagturing ko sa mga preso. Kaya ikaw ay mayaman, kaya ikaw ay mahirap, nangangailangan ka ng tulong ng PAW, at yan ay amin nasa mandato, tinutulungan natin. Oo, kahit na masasabing hindi pumapabor sa amin ang isang tao o pumapabor man, tutulungan ka namin dahil ang katibayan ay kay tunay na Kristiyano at taong may awa. Okay, panawagan naman po ng ilang sektor, katulad ng mga ilang pare at ng labor unions, dapat hindi maging hadlang ang edad ni Senator Enrile para ipatupad ng pamahalaan ng tunay na hustisya sa kanyang pagkakasangkot sa PDAF scam. Ano ho ang reaction niyo rito? May ginagawa naman ng pamahalaan ang pagbibigay ng due process sa lahat. At kahit nga ganun ang kanyang edad, ay nag-issue pa rin ng warrant. At yun nga, siya ay naka-detain ngayon, kaya nga lang ay yung kanyang mata ay kailangan ma-opera. So, yun ay tungkulin ng pamahalaan. So, ginagampanan lamang. Kung minsan hindi na namin malaman kung saan kami lalagay Dahil kung may mangyari naman dyan, siyempre kami din ang masisisi, ang pamahalaan din, ang mga nangunguna sa BGMP ang masisisi. Kung sakalang may mangyari sa kanya, kung ilalagay sa ordinaryong city jail. Alam mo, Howie, yung city jail ng Quezon City, andyan, prevailing ang tuberculosis. Paano pa siya mabibistahan kung ang mangyari sa kanya ay mapadali ang kanyang kamatayan sa kulungan? Okay, pero ang sinasabi niyo po, kung ano man yung ibibigay na special conditions para sa isang may edad katulad ni Senador Enrile, dapat ibigay sa lahat ng mga senior citizens na nasa bilibid o nasa mga jails. Tama ka doon, tama. Pantay-pantay sa lahat. Kaya pag may motion naman kami in fairness sa judges, sinagrant naman motion for transfer, for treatment sa hospital, binibigyan kami ng mga hukom. At kamakailan, mayroong isang political prisoner na nalipat sa sa hospital dahil buntis siya 3 buwan. At medyo dinudugo. Pinalipat siya kaagad at kagyat na naaaksyonan. Yun po yun. Kailangan pantay-pantay, equality before the law. Pero mapapansin natin, ano ba ang kaibahan ng classification ng mga akusado sa plunder? Interesado ang sambayanan dyan. Kapag may nangyari dyan, paano pa mabibistahan? Paano pa natin malalaman ng katotohanan? Kaya kailangan ingatan, minsan may natutusok, nasasaksak. Doon sa bilibid, ilang kliyente namin na nasaksak doon at namatay. Merong inatake sa puso, hindi na nagising. So sa puntong yan, kailangan ingatan din ang buhay ng mga akusado dito para lumabas ang katotohanan. Attorney, sinabi niyo kanina na sa kasalukuyan walang batas kaugnay ng special conditions para sa mga senior citizens. Hindi kaya kailangan na nga ng batas o dumaan sa Kongreso itong mungkahin ninyo bago ipatupad? Kailangan magkaroon lamang ng resolusyon adopting the standard minimum rules for the treatment of prisoners approved way back in 1955 by the United Nations, approved by the Economic and Social Council in 1957. Isang malaking bagay na yun kasi naka-enumerate dun accommodation, yung kanilang right to communication, separation of cells. Nandun lahat yun. Personal hygiene, clothing, bedding, food, exercise, support, medical services. Nandun lahat yun. So hindi na kailangan ng enabling law. Kailangan lang ng bagong rules ang BJMP. Resolution. At mas maganda kung may law, na local law na isasagawa para mapansin naman tong UN rules na ito na binding sa lahat ng bansa sa buong mundo. Okay, maraming salamat po, Attorney Persida Acosta, Chief ng Public Attorney's Office. Maraming salamat. Mabuhay kayo.